Magandang oras sa inyo mga kababayan. Yung iba ho kasi excited at tila pinapressure itong si BP Sara na maglabas ho ng reaksyon sa mga lahat ng issue na inaakusa sa kanya. Pero nakita naman natin, napakasimple lang at kalmado po ang pangalawang Pangulo ng Pilipinas. At hindi ho siya nagre-react violently katulad ho ng ginagawa ng mga trolls ng kasalukuyang administrasyon na kabi-kabilaan ho yung mga dumedepensa sa kanila mga kaibigan. Ano ho? Pero ngayong araw, naglabas ho itong si BP Sara ng kanyang official statement kaugnay po ng mga ipinaparatang sa kanya na kinakausap daw siya o kinakausap niya itong lumabas na si Ramil Madriaga, mga kaibigan, na umano'y sinasabing bagman ng ikalawang Pangulo ng Bansa. Itong si BP Sara Duterte, mga kaibigan. Narito po yung kanyang opisyal na pahayag. Wala akong anumang personal na ugnayan kay Ramil Madriaga at kailanman ay hindi ako nagbigay sa kanya ng kahit anong utos o habilin o kaya tagubilin, mga kaibigan. Binigyang diin ng pangalawang Pangulo na hindi ko siya kailanman dinalaw sa loob ng kulungan at wala rin akong nakausap o hindi ko rin siya kinausap tungkol sa anumang bagay sa kahit anumang pagkakataon. Ito ho yung issue na binibigyang diin ng mismong abogado nitong si Madriaga. Yung abogado pa mismo ang nagsasabi na makailang beses daw na dumalaw sa kulungan itong si BP Sara. Dumadalaw nga daw ito ng gabi o madaling araw para kausapin ito na huwag nang magsalita. Pero ito yung opisyal na statement ng ating pangalawang Pangulo na wala akong o hindi ko siya kinausap tungkol sa anumang bagay sa kahit anumang pagkakataon at hindi rin daw niya ito dinalaw sa loob ng kulungan. Ito yung matindi pa. Sinabi ni BP Sara na ang mga larawang ibinabandera ng kampo ni Madriaga ay hiwa-hiwalay ito at wala umanong kaugnayan kuha mula sa mga pampublikong aktibidad na aking dinaluhan. Kita nyo na? Yung mga pinapakalat po, mga kaibigan, na larawan ni Madriaga, yung kanyang abogado at yung mga nasa likod ng taong ito, hiwa-hiwalay ho na mga pagkakataon ito at mula ito sa mga pampublikong aktibidad na dinaluhan ni BP Sara. Kasi kung ikaw ay opisyal ng pamahalaan, pupunta ka, iniimbitahan ka kung saan-saan mga okasyon, kahit sino-sino, pwedeng humingi sa'yo ng selfie, di ba? Magpapaselfie sa'yo. Kaya yun ang binibigyan din ho ng pangalawang Pangulo. At ang mga ito, sabi ni BP Sara, ay hindi patunay na ang kanyang mga paratang at malinaw na nagpapakita lamang siya o na siya ay naroon bilang bahagi ng isang grupo na nangangampanya noong panahon ng halalan. Hindi katulad po ng kiniklaim nitong si Madriaga, mga kaibigan, na siya yung inatasan ni BP Sara na bumuo ng isang grupo para bilang paghahanda po sa kanyang pagtakbo sa pagkapangulo sa 2028. Pero ito, pinabubulaanan lahat ho ni BP Sara, mga kaibigan. Iginiit ng pangalawang Pangulo na wala ni isang konkretong ebidensya, mga kaibigan, na iniharap itong si Madriaga, walang dokumento at walang sino mang magpapatunay sa kanyang mga sinasabi. Ibig sabihin, wala hong nagko-corroborate dun sa mga ina-accuse ni Madriaga kaya BP Sara. Ibinigyan din po ng pangalawang Pangulo na pawang paratang lamang ang kanyang mga pahayag. Ang paulit-ulit anya ng pagbibintang gaano man kalakas ay nananatiling walang katotohanan. Sinabi pa ng pangalawang Pangulo sa kanyang official statement na itong si Ramil Madriaga na kasalukuyang nahaharap ngayon sa mabibigat na kasong kriminal at may nauna na ring record ng krimen ay mistulang kumikilos dahil po naman sa desperasyon, ibig sabihin, desperate move,
upang makalaya sa pagkakakulong. Nako, baka nga ho, sila yung may binabargain sa kasalukuyang administrasyon para siya ay makalaya. Alam na ika nga. Sa ngayon, siya ay nagpapakalat ng mga maling impormasyon sa mga ahensya ng pamahalaan bilang bahagi ng isang planadong hakbang upang hadlangan at pahinain ang aking posibleng pagtakbo bilang Pangulo ng Pilipinas sa 2028. Kita nyo na, paminsan-minsan lamang sumagot ang ating pangalawang Pangulo pero matindi. Kita nyo naman kung sino yung mga desperado talagang gusto siyang pabagsakin. Tingnan nyo yung aura. Tingnan yung itsura ni BP Sara kahit saan siya mapunta na hindi mo kinakitaan ng pagkunot ng noo, na hindi mo kinakitaan ng anumang pagkabalisa. Simpleng-simple, kalmang-kalma, kalmadong-kalmado, relax na relax. Pero itong mga gustong-gusto siyang pabagsakin mga kaibigan, kaliwaan ho yung kanilang mga armas. Kung sino-sinong tao ang ginagamit, sila ho yung masyadong aburido. Aburidong-aburido. Dahil wala ho silang taong maaring iharap kay BP Sara sa 2028. Sakali pong magdesisyon ito, maghayag na siya po ay opisyal na tatakbo sa pagkapangulo sa 2028. Wala pa naman siya sinasabi, di ba? Pero ngayon pa lang, aburido na yung kanyang mga kalaban. Paano? Puro sila akusasyon. Walang solidong ebidensya na mag-uugnay kay Vice President Sara Duterte sa kung ano-ano mang issue na kanilang ibinabalandra at inilalabas laban sa kanya. Ayan opisyal na statement from the Vice President. Walang katotohanan mga kaibigan ang mga sinasabi, ipinapakalat ng mga maling balita. Itong si Ramil Madriaga na pinapatulan naman ng mga trolls ng Palasyo ng Malacanang, lalo na yung kanilang number 1 attack dog dyan sa palasyo na si Auntie Claire Castro. Kaya ganyan lamang, kalmadong-kalmado si BP Sara. Relax na relax, hindi aburido mga kaibigan. So, ganyan ang mga leader mga kaibigan, kalmadong humaharap sa mga problemang nililikha ng mga kalaban sa politika at mga isyu na ibinabato sa kanya. Kalmadong sinasagot. Nako yung abogado naman, yung abogado ng si Madriaga, siya pa yung nagsasabi na nagpupunta si BP Sara dyan sa kulungan ni Madriaga para kausapin siyang wag nang maglabas ng kung ano-ano mang issue. Puro kasinungalingan pala. Ang abangan natin dito mga kaibigan, hanggang kailan gagawa ng kasinungalingan ang lahat po na mga ayaw sa mga Duterte, particularly ng kasalukuyang gobyerno. Hanggang kailan kayo gagawa ng mga drawing, na mga paratang, na mga issue na wala namang katotohanan. Ito isang sagot lang kay BP Sara. Alam na this. Sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe sa atin po namang channel, ang Kape at Balita YouTube channel ng Radyo Filipino UK, kahit isang subscription lamang po para sa mas maraming video pa na ating gagawin. Maraming salamat! Merry Christmas!